So, mabilis mga kababayan yung pangyayari. At ngayon, yung response ng national government, mabilis din. Tinulungan na agad-agad yung local government. Pero kami dito nagtulong-tulong din yung mga provinces sa Bicol. Kasi first responder sila. Pero hindi nagpahuli yung national government. So ito yung clearing operation sa Camali Galbay. Tingnan ninyo. Before, tapos ongoing mga kababayan na clearing operation. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi matik yung kanyang asaklolo dito sa amin. Di ba kahapon, biglang pumutok yung Bulkang Mayon. Nagkaroon ng tinatawag na dome collapse. Matik po yung naging reaksyon ng ating Pangulo. Inutusan niya agad-agad. Kanina si DPWH Secretary Vince Dizon para magsagawa ng inspeksyon at yung DSWD naman agad na nag-release ng tulong para sa mga affected families. Atik po yung tulong. Assistance for Mayon eruption victims. The national government says it continues to deliver immediate assistance to families by the eruption of Mayon volcano in the Bicol region. Ito po, mga kababayan, preposition food in non-food items in the Bicol region as of 6 a.m. May 3. Kanina po, yan 301,303 na mga food packs. 27,322 na ready-to-eat food boxes. Non-food items, 15,156 agad. Tapos, may cash for work pa para may trabaho yung mga affected families. Ang amount, mga kababayan, 28,305,450 for 2,169 farmers affected. Tapos, emergency cash transfer, 11 million, 28 million pala to. 28,305,450. Tapos, yung emergency cash sa transfer, 11,304,150 pesos. Ganyan yung ating Pangulo, matik. At inutosan niya agad-agad na pumunta rito sa amin, si Vince Dizon. Ito po, pakinggan natin mga kababayan, panoorin natin si Vince Dizon. Sabi sa akin kagabi, diretso ko dito para masigurado na maklear natin agad yung mga... Sabi daw ng ating Pangulo. Siyempre, grabe yung tuka ako So, ang dami. So, importante maklear. Tapos, chichikin ko din yung mga drainage saka yung mga waterway kasi siguradong kung may nag-flow, parado na naman yun. So, kailangan natin i-clear. Kasi pag hindi mo kinigil yun, titigas eh. Diba? So, kailangan maklear ka agad ngayon. Sige. Ito si Mayor Ong Hoko ng Ginubatan, isa sa mga municipality sa 3rd District na grabe pong napiktuhan ng asphalt. Actually, mag-pick up na rin po kami ng Yan si Vince Dizon. Yung fire trucks din tomorrow, mag-augment yung si Governor Hamor ng Sorsogon and yung sa Masbate. So hopefully po, plus yung Kamsur, so hopefully tulong-tulong din yung mga provinces dito sa amin. Kasi para linisin yung kalsada. Yung sa may mga complications sa respiratory, so talagang toxic to para sa mga bata and yung extreme bata and matanda. Kaya need talagang mag-clear. Matindi kasi po yung asphalt kahapon. Ganyan, mga kababayan. Yan Yan yung bumagsak na abo, yung oson mula sa Mayon volcano. Ito nga tingnan ninyo. Nagtatakbo siya. Dahil po sa nakikipaghabulan sa bagsak ng abo. Mainit kasi siya.
Mga kababayan, dapat hindi yan, hindi kaabotin yan. Mainit siya yung abo. O, di ba? Siya si Kenneth Urbano sa Kamalig Albay ito, mga kababayan, kahapon, yung kanyang experience. Malapit kasi siya doon mismo sa pagbagsak. Grabe. Running for his life. At yung mga hayop po na nabagsakan, naabutan ng mainit, yung malapit doon sa Mayon na volcano mismo, nangamatay po. Ayan, mga kalabaw at baka patay dahil sa asphalt na dulot ng Mayon volcano. Lapnos yung yung katawan ng mga hayop. Yan yung post ni Mayor Kaloy Baldo ng Kamalig Albay. Lapnos siya. Yung katawan ng kalabaw. Kita ninyo. Dati mga greeneries yan. Puro na abo. Mga kababayan. Yan puro na abo. Ganyan pati mga halaman. Natakpan na ng mga abo. At ito, siyempre, mainit siya. Mamamatay na itong mga halaman. Ayan lapnos, mga kababayan, yung kalabaw. Ang sabi, 7 yung patay sa livestock, yung kumpirmado. 7 na livestock, kumpirmado. 5 kalabaw, 2 baka, nalagutan ng hininga dahil sa kapal ng abo. May missing pang isa at isa pang kalabaw. Yung mga pananim, halos hindi daw mapakinabangan na dahil sa bigat at hindi ng pinsalang dulot ng asphalt. Ayan ang kalagayan ng mga pananim. Kung talong yata ito, mga gulay. Post ito ni Mayor Baldo. Kaloy Baldo, mayor ng Kamalig Albay. Kaya mabuti na lang mabilis yung pag-aksyon, tulong ng ating national government. Mga kababayan dito sa amin, kawawa yung mga farmers. Ayan, pananim nila. Wala nang pakinabang yan. Kalabasa yata ito. Ito palay, tingnan ninyo. Kalabasa. Kawawa mga kababayan yung mga farmers. Gabi. Ito sitaw. Mga kababayan, destroyed na yan kasi mainit siya at may chemical. Matutuyo na yan. Parang nasusunog. Yan, mga talong ito. Kawawa yung mga farmers. Ito okra. Taniman ng okra, mga kababayan, nasira. Yan. Kita ninyo, mga kababayan. Maraming pananim. Kapon lang yan, sunog. Lahat na yan abo. Yan, grabe. So, mabilis, mga kababayan, yung pangyayari. At ngayon, yung response ng national government, mabilis din. Tinulungan na agad-agad yung local government. Pero kami dito nagtulong-tulong din, yung mga provinces sa Bicol. Kasi first responder sila. Pero hindi nagpahuli yung national government. So ito yung clearing operation sa Kamalig Albay. Tingnan ninyo. Before, tapos ongoing, mga kababayan, na clearing operation. So mabilis ang paglilinis sa mga kalsada po. Yan Kasi kailangan gawin agad-agad, mga kababayan, kasi harmful siya sa health. Ito yung umulan ng abo. Mali, tara na. Mga kababayan, kahapon. Tilaan mo na. Ano? Bakit niya hindi malapnos, Mr. Maravillas? Kasi medyo malayo na yung distansya, lumamig na sa hangin yung abo. Pero yung malapit sa bulkan, mga kababayan, nalapnos. Yung mga yung mga hayop na matay. Tilaan mo na.
Matindi, di ba? Yung bagsak ng abo. Malit, tara na. Dalaan mo na. Dalian mo na niya, tara na. Umalis na tayo rito. Yan, sa Libod, Kamalig, Albay siya, mga kababayan. Isang residente. Dalaan mo. Si Doc Francis, mga kababayan, no? Malit, tara Taga Libod, Kamalig, Albay. O, ito yung Green Lava, mga kababayan. Uson. Video, mga kababayan, ni Norly Inocencio. Pumunta siya doon sa may Green Lava. Ayan, o. Uson. Sa mga niyon, katarabunan. Yung mga niyog daw na tabunan. Nagkaawin. Norly Inocencio, Green Lava. Pagkatapos ng uson, sabi niya. Quality, disrosto. Hindi, mana na sa Green Lava. Green Lava. Tourist attraction ito po, tourist destination yung Green Lava. Maraming pumupunta dyan. Mga kababayan na mga ano, na mga turista. Pero ngayon, lahat na ano, abo. Natabunan, mga kababayan. So, yung investor dyan, sa tourist, ano, grabe. kawawa naman. Ito sa Green Lava, sa pa. So, yun. Nani. Kalawigan ko pa. Yan siya, oh. Yan yung ibinagsak, mga kababayan, oh. Abot sa kuha ni Yan ang uson. Ramon. So, bye-bye na grabe. Hindi ba sa kalawigan kong kuha ni? Buhangin, ibig sabihin ng bye-bye. Buhangin. Bunana di pasiring. Wala di basod. So, yun ang kalagayan. Aftermath. After ng ano, pyroclastic, ano, gaso pa ang mga umuusok pa. mga kuha niya. Umuusok pa yung ano. Ayan, oh. Grabe. Inusong talaga. Tapos nakabot So, sa courtesy mga of ano, of Norly Inocencio, umakyat talaga siya doon, mga kababayan. Umuusok pa, mainit pa, madaling sabi. Kaya yung mga hayop na matay, Jesus. Muna dan landingan pa. Puro bye-bye. puro bye-bye, puro buhangin na niya. Sabi niya, Grabe ko ha. lahat niyan, binugayan, galing doon, mga kababayan. So, napakalawak pala. So, kanina, yung Kaap, dineclare na, no, kansilado. Kaap Area 5, flight cancellations for May 3, kanina, oh. From Bicol International Airport, Cebu Pacific, 2 flights affecting ilan to? Mga passengers, mga kababayan. Incoming 134, outgoing 97 passengers. Kinancel po kasi peligroso yung asphalt sa safety ng makina ng eroplano. So yun ang mabilis na aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si Vince Dizon kanina, may isang tulay kasi dito na almost 15 years na. Hindi matapos-tapos, malapit papunta doon sa Mayon Volcano. Kilikaw Bridge, mga kababayan. Ang tawag nga namin, Ulayon Bridge. Ang ibig sabihin ng Ulayon, napakatagal matapos. So nag-promise si Vince Dizon na within 3 months, tatapusin na ito, mga kababayan, na 15 years. 15 years na niya, Mr. Maravillas. Di panahon pa ni Gloria Arroyo. Ay, hindi man po kay Gloria, parang kay panahon pa ni panahon ni ano na ngayon, 2026. Panahon ni Ninoy. ni Ninoy, ni Pinoy. Noynoy Aquino. Hindi matapos-tapos. Ayan yung Kilikaw Bridge, mga kababayan. 15 years, hindi matapos-tapos. Mabubulok na. In-inspection kanina.
ni Vince Dizon kasama si Governor Noel Rosal. Yan mga kababayan. So nag-promise si Vince Dizon tatapusin ito within 3 months ay madadaanan na siya. Milyon-milyon ng pera mga kababayan yung inubos dito. Ang ibinulsa. Matindi. Kalbaryo yung na-experience ng mga residente sa kabilang barangay. Malapit lang yan dito sa amin. O ito, mga kababayan, yung pahayag ni Vince Dizon. Matapos itong Ilikigaw Bridge, Dito naman sa Bintayan, Binitayan. sorry, ano to? Binitayan Bridge. Ano lang ako, nadidismayan talaga ako pag nakakita ako ng ganito. Gagong-gago na dito. Kinuwento sa akin ni Go. Kagabi pa lang. 15 years na daw ganyan nga ang dinadaanan ng mga 15 years? taga-Daraga. 15 years. Can you imagine? 15 years. Yung pagdurusa ng mga kababayan natin, tapos may makikita silang ganito na nakatengalan, kaya nagagalit talaga yung tao sa gobyerno. So ito, kinumit namin kay Gov, in the next 2 to 3 months, tatapusin namin. So hopefully by July, tapos na to. Pero dalawa kasi Pwede bridge naman to, pala, 3 Tatlo, months, 2 15 lanes, years. 2 lanes. So unahin na muna namin itong una, kasi kukonkretuhin na lang yan. Pero bago yun, papacheck muna natin yung integrity ng structure para siguraduhin na safe. Pero siguro within 3 months, makakadaan na ito magagamit. Ito finally after 15 years. Can you imagine 15 years? And then yung susunod, yung dito, dalawang lanes dito, nag-commit na ako kayo. Pinagkakitaan lang yan ng mga politiko. Pupunduan to for 2027. 15 at least years. by next year, tapos na pareho. 4 lanes na. Sige lang ang pabudget. So kung 15 years, panahon pa mga kababayan ni dating Pangulong Pinoy. Tapos dumaan sa panahon ni Digong, hindi din natapos. In 3 months tatapusin mga kababayan ni Vince Dizon. Panahon ng ating Pangulong. BBM. BBM. Kita ninyo kung paano mabilis na umaksyon yung ating gobyerno. Ganon kabilis. Pumutok lang kahapon, matik po yung instruction ng ating Pangulo. Dumiritso ka na niya doon, sabi ni Vince Dizon. Inutusan siya ng ating Pangulong Bongbong. Umakyat ng Miisi. 3 minutes ago, para lang post ni Governor Noel Rosal. Just now, in Barangay Miisi, Green Laba, yung pinakita ko sa inyo kanina. Dahil sa lahar flow, kahapon natakpan na yung gali. Sabi niya, pati yung green Carabao grass portion na wala na, sabi ng mga tao. More than 150 meters ang lalim nito. Bukas kaagad na papabalikin ko ang FIBOLX, PEO, APSIMO, PENRO at Menro ng Daraga para ma-assess kaagad ito. Delikado mga barangay sa baba nito. Malaking volume ito. Nakita namin ni na Mayor Perete bumaba at kailangang makita natin kung saan talaga ito dumaan at kung gaano kalaki ang volume ito galing. Within 6 kilometers ito, kaya bawal pumasok dito at dapat no human activities talaga. Clearing in Ginobatan still ongoing. Going back na. Yan po yung aftermath ng nangyari na lava dome collapse. Matindi. Sunog lahat sa paligid. Sayang nito. Tourist destination to, mga kababayan. Laging may nagpipictorial dyan. Mamaya ipakita ko yung dati niyan na itsura nung hindi pa tinamaan ng yung green lava. Hindi pa tinamaan ng asphalt. Ayan Matindi. Sayang mga kababayan nito. Pero siyempre, pupunduhan siguro to para sa rehabilitation. I love green lava. Ito lava to.
So, mabilis yung pag-aksyon ng local government, mga kababayan, after na makausap nila si Secretary Vince Dizon. Tuloy sila sa inspection ng lugar. At kailangan ma-assess ito ng mabuti kasi ito, pag umulan, baka lahat ito, mga kababayan, ianod pababa at threatening barangays na matabunan, mga kababayan, pag bumagsak yung malakas na ulan. Yun ang kinakatakutan, mga kababayan, ni Governor Rosal. Ito yung green lava, mga kababayan, nung hindi pa nasisira. Greenery siya. Nung hindi pa natabunan ng asphalt. Napakaganda niya. May kwan siya dyan. May ATV. Pwede ka, maraming turista pumupunta dyan. Sumasakay dito sa green lava. Sa ATV. Ayan siya. Green lava. Diba, napakaganda ng green lava. Yan yung hindi pa natatabunan ng asphalt. Sayang talaga, mga kababayan. Yan napakaganda. May garden siya. Magandang mga bulaklak na ubos. Yan napakaganda ng lugar. Di ba? Napakagandang lugar yung green lava. Yan siya. Yan yung ATV. Maraming namamasyal dyan. Ito na siya ngayon. Lahat na lang buhangin. Mga kababayan. Kawawa man yung hanap buhay. Naubos yung hanap buhay. I love green lava. Ito na siya ngayon. Boss. Nasunog yung mga pananim, mga bulaklak. Wala na. Natunaw na. Grabe. You see? Yan na siya ngayon. So anyway, mga kababayan, ganun talaga. Ang dapat gawin, magsimulang muli, rehabilitation. Tama po. Kailangan bumangon. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.